Ah, aba parang nabudol si Taning ng mag-asawa. Sino yung mag-asawa? Aba'y malay ko sa inyo, hindi ko alam. Wala akong kamuwang-muwang sa mundong ito. Kasi going back doon sa topic natin sa Princess Maui kanina, eto nga po yan. Ah, 'di ba, itong pumalit kay Kuting na si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Junior din. Naku, talaga nga mga junior na yan, ha? Yung mga junior, no? Wait. Ang papa ko junior din naman. Ang tatay ko the first din eh. Syempre halimbawa, merong Francisco Laurel, right? Yun yung senior. Pero hindi siya yung the first eh. Ang alam ko yung the first, yun yung junior. Yung the second, yung pangatlo na yun. Parang ganun. Pero sa atin kasi yung dating, yung junior yung the second. No? So kung ang pangalan mo ay Manuel Quezon, ikaw ang senior. Manuel Quezon the first, ikaw yung junior. Manuel Quezon the second, yun na yung pangatlo, the third na yun. Pero ang gulo, no? Anyway, ganun nga. Junior din siya. Ay, mga junior talagang bait-bait. Right? Di sila sutil, no? Di sila spoiled, no? Okay. So, nabuking dito sa topic natin kanina na hindi pala siya alumnus ng UST. Ibig sabihin, wala siyang college diploma. At sa paliwanag niya nga dito sa article, hindi daw niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil at the age of 19, nakabuntis siya. So, naging batang ama, kailangan niyang itaguyod, alagaan ng anak, buhayin ng anak at ang kanyang kabiyak, right? So, hindi niya natapos. Sabi ko, okay, pero sa yaman niya ngayon, pwede siyang mag-homeschool. Si Sharon Cuneta nga, di ba nakapagtapos ng college, homeschooled lang or online lang yung classes. May mga universities, mga ate at kuya, nag-o-offer ng ng asynchronous education, yung pwede kang, 'di ba? Pwede kang pumasok sa school, pwedeng hindi, padala na lang sa iyo ang lessons, aralin mo na lang, mag-take ka ng online exams. Ganyan nga po yung naging setup nung pandemic. Actually, hindi kami asynchronous talaga, online classes talaga. Ibig sabihin, hindi kami pumupunta sa school. Kasi sa asynchronous learning, mga ate at kuya, ay ang alam ko, pwede kang pumasok sa school halimbawa once a week, and then the rest of the week sa bahay ka lang. Pwedeng combined, parang ganun yung ibig sabihin ng asynchronous. Pwedeng sa school, pwedeng sa bahay. Pero kami nung pandemic, talaga online classes. 'Di ba? Sa Zoom meeting, through video call nagtuturo ang teacher, through video call din yung pagpe-present niya ng lessons. Ganyan, yung exams namin online din, ini-email sa amin yung link. Wala kaming pagpunta sa school. So yung pag-aaral, there are so many ways for you to finish your education or to have a diploma. Wala ka nang pwedeng maging excuse kundi tamad ka lang talaga or ayaw mo lang talaga, or maybe hindi mo na preferred na magtapos. You don't care, billionaire ka na eh. Billionaire to eh, di ba? May parang siya, may mga tuna business or may mga pangingisda kineme, di ba? Fish magnate nga daw 'yan. Itong pumalit kay Kuting as DA secretary. Now going back to Taning. Si Taning kasi, ang sabi ni Miss Sas, ma-appoint naman talaga as political advisor ni Kuting. So, ibig sabihin, titira si Taning sa Kamangyang. Si presidential advisor, katulad ni Enrile, nakatira sa Kamangyang, di ba? Ganon yung leveling ng trabaho ni Taning. Dapat. Kasi, kinampanya ng bonggang-bongga niya. Kinampanya niya ng bongga-bongga si Kuting, nakakasama siyang malimit sa mga biyahe ni Jubei Inkineme, alam nyo na, no? Close na close yung pamilya, pati yung pagsasando ng mga anak ni Kuting, kasama si Taning. So si Taning naman nag-aral sa UP. Pero alam na ng marami na wala talaga siyang college diploma. Tapos tinatanong siya ng mga followers niya sa kanyang mga live streaming, kung ikaw ay maa-appoint, anong gusto mong posisyon, nag-joke siya, ganyan, no? Pero syempre, alam naman natin na may kapalit ang kanyang pangangampanya kay Kuting. Anti-Marcos si Taning. Galit nga yan kay Senadora Amy dati. Kasi wala siyang napala kay Senadora Amy, kundi yung mga yung mga mga gulay-gulay lang at prutas ng norte, or yung yung may masarap silang parang empanada diyan, 'di ba, sa norte. Kulay orange na empanada. Anong tawag doon? Mga ganun lang yung napala ni Taning, hindi siya nakapala ng generosity. Wala siyang napalang generosity sa mga Marcos. Kaya anti-Marcos yan. And would you believe na naging vlogger ako
because I was defending the Marcoses sa mga atake ni Taning. Oh, ganun yung nangyari. So, ayaw niya sa mga Marcos pero dumikit. Hindi siya nag-succeed kay PRRD eh. Ngayon, nag-succeed siya sa pagdikit sa Kuting administration. So, syempre, alang hindi siya mabigyan ng pwesto ay kasi kilala nga siyang matalinong political vlogger. So, eto nga yung post ni Sas dito. At sa tingin ko, si Taning ang tinutukoy ni Sas, mga ate at kuya ha. Now, I feel sorry for my beloved old friend. Si Sas kasi tsaka si Taning, dati talagang magkaibigan. The primary reason, so it was told, why the promised position wasn't given to him was that he wasn't a college graduate person. Diba? Kaya hindi na ibigay kay Taning ang posisyon kasi nga wala siyang diploma. At kapag tinatanong siya sa kanyang mga live ng kanyang mga followers, kung ano-ano yung mga sinasabi niya, hindi lang niya madirekta na wala talaga siyang diploma. At kaya nga siya nag-aral sa Cordillera, right? Was it in Cordillera or University of Baguio? May basa kong comment dati na kaya siguro kaya nag-quit si Taning dyan sa University in the North. Cordillera yata yun or Colinman. Basta dyan sa Mountain Province. Di ba nag-aaral si Taning dyan? Tumira din siya dyan, di ba? Kapitbahay niya si Anes. Totoo ba, Taning? Can you confirm? Kapitbahay mo daw si Michael Ma. Sabi ni tsaka si Nabutod. Sabi ni Miss Pebbles. So, hindi galing sa akin yan. So, may isang nag-aaral or maybe may contact doon sa university pinapasukan ni Taning dyan sa Mountain Province na parang pupuntahan talaga siya. Sige nga, kung talagang diyan ka nag-aaral, pupuntahan kita. Pupuntahan siya parang natakot yata si Taning. Parang DDS yata yung kumontak na yun. Kasi nakabangayan, baka follower ni Taning yun. Nakabangayan niya sa comment section na nagle-live siya siguro. So, pupuntahan dapat nun si Taning. Hindi na tinapos ni Taning yung pagpasok niya dyan sa Mountain Province. Nag-aaral si Taning dyan, di ba? So ito ang point, Taning, hindi ka nabigyan ng pwesto kasi nga hindi ka naman wala kang diploma in college, isa yan sa requirement. Tapos kailangan mo pang ipasa yung civil service exams. O paano ka magte-take ng civil service? Paano mo ipapasa yun kung wala kang diploma? At ngayon, ito nga pong cabinet member ni PBBM nabigyan ng pwesto, walang college diploma. Ayun nga, sabi ni Sas, and now we have a cabinet official who didn't graduate himself nor there was any record at UST. At least my beloved old friend had stellar academic records at the top university of the Philippines. Yun nga, yung sa norte, yung sa Mountain Province. I think that's in Baguio or nalimutan ko na yung pinapasukan ni Taning dun eh. At saka nag-UP si Taning eh. So, is it real, Taning, naningas kugon ka talaga? Kasi nga baka sa isip ni Taning, bakit ko patatapusin ang pag-aaral ko? Marami naman akong salapi. Di ba, may Goyard ako na bag. Pabalik-balik ako sa Japan, sa UK, o anytime I wanna go back to the Philippines, kadali-dali ko mag-travel. Kaya ko yung gastusin sa pagpasok sa Bristol University or University of Bristol. No, ang laki ng mahal ng tuition fee, mahal ng cost of living sa UK, afford niya. Kahit na fina-flash niya yung GCash niya, wala nang laman. Taning, lahat ng sinasabi mo, sa 10 sinabi mo, 11 ang hindi totoo or hindi ka panipaniwala. Tapos ito na ang point, walang diploma. So ano nangyari sa iyo, Taning? Like po tayo, mga ate at kuya. Diba? Sabi niya, at least si Taning daw may stellar academic records at the top university of the Philippines before he dropped out, and not for fathering a child, kasi ito nga po nag-aalaga ng kanyang anak, but because of family hardship. So kapuspalad ang hindi naman kilalang marangyang pamilya si Taning dyan sa sa Bulacan. All animals are equal but some are, malakas, ganun ba yun? Diba? So ikaw, Taning, hindi mo natapos yung pag-aaral mo, hindi ka nabigyan ng pwesto. Ito pa ang sabi ni Miss Sas. Talaga, Taning, parang ikaw talaga pinaparinggan dito ni Miss Sas, ha? Tingnan mo, Taning. Diyos ko, talagang pinakamatindi mong kaaway si Sas ngayon, Taning, no? Hindi ang katulad kong tungaw na vlogger lang.
So let me just give you a recap of what happened last year. Maria Ressa acquitted, correct. Si Ressa na isang na sabi nga ay isang kriminal, napawalang sala. Di ba ano, natalo sa kaso si Maria Ressa sa kanyang cyber libel case against sa isang negosyante sa Mindanao. Oh. So na-acquit si Ressa, si Thinking Pinoy naman natalo sa kaso ni Jover. Paano ang isang guilty sa cyber libel case na si Maria Ressa ay napawalang sala pa rin eventually? Pero si Taning hindi man lang naipanalo ang kaso kay Jover. So hindi malakas si Taning sa administrasyon ngayon, pero si Ressa malakas. Laila de Lima freed on bail. Oh. Nakalaya si de Lima kanina. Ang bibigat ng kaso ni de Lima, di ba? Mas malakas ang baker ni Ressa at ni Laila. Anong baker? Baker ng ensaymada? Ha? Ano yun? Naloka akes. Oh. Mas malakas ang backer. Backer. Sa typo error ba to? Sinadya mo. Kulang ng letter C kung backer ang ibig niyang sabihin, di ba? Or baker din, taga-bake ng ensaymada, no? Taga-lamas ng kaso, ganun ba yun? Kung ano man ang ibig sabihin ni Sas, pwede. Oh, mas malakas daw ang backer or baker ni Ressa at ni Laila sa admin ngayon. Imagine, si de Lima nakakatakot ang kaso, droga ang involved. Nakapagbiyansa at nakalaya. Si Ressa, cyber libel. Ha? At sabi nga tax evader din yun si Ressa. Sabi, hindi ako may sabi niyan. Can you confirm, Ressa, na ikaw ay tax evader? Can you confirm, Ressa, na tumatanggap ka ng foreign funding? Yan yung mga issues na binabato sa iyo. But still, you got acquitted. Malaya ka. Katulad ni de Lima. Tapos si Taning, natalo sa kaso ng isang mabahong vlogger ng Pinklawan, Jover Laurio, si Pinoy Ako Vlog, na hiniwalay ng asawa dahil ewan ko, kasi hindi ka naman hiwalay ng asawa mo base sa looks lang, di ba? Malay mo, kaya namang masikmura ng asawa ni Jover na pagising niya, ay, ang katabi niya si Fiona. Malay nyo, kaya namang sikmuraan. Yung ugali, ang hygiene. Kasi si Jover parang untidy, di ba? Sabi kasi nung kaibigan ni Jover dati na scammer na vlogger, ang baho daw ng kondo ni Jover, ang panghe. Oh. So, Taning, wala kang power sa mag-asawa or wala kang influence, hindi ganun kalakas ang backer mo, hindi ka nagawa ng paraan na ma-absuelto sa kaso ni Jover sa'yo? Bakit? Kung si Laila de Lima ang lakas ngayon, pati si Ressa, bakit ikaw nasanggang dikit? Ayan nga, may picture kayo, di ba? Bakit hindi ka natulungan sa kaso mo? At bakit nandyan ka sa malayo? Itinapon ka ba para huwag ka na talagang mabigyan ng pwesto? Sabi kasi ni Miss Sas, bibigyan ka na ng pwesto, nakabili ka na ng barong, panunumpa na lang ang kulang, hindi pa natuloy ang panunumpa mo, hindi ka talaga nakaupo. So kaya sa survey ko, ang tanong ko, wala bang tiwala sa kanya ang mag-asawa? At alam, baka naaalibadbaran sila sa'yo, Taning, kasi ikaw novo rich ka lang. Hindi ka elite, hindi ka totoong elite, novo rich. Babago ka lang naging mayaman kung mayaman ka na ngayon, kasi hindi ka naman siguro dukha para makapag-aral sa UK, di ba? Hindi naman siguro kaya ng mga dukha yung lifestyle mo ngayon, pabalik-balik. Ang lusog-lusog mo nga eh. Oh. So, itinapon ka na lang kasi nakakaalibadbad kang kasama, mahilig kang yumapos, right? That right? Oh. Dikit-dikit kang ganyan, baka oiliness ka eh. Feeling close ka. At saka siguro may attitude si Taning, no? What do you think, mga ate at kuya? Baka may mga attitude siya na hindi gusto. Masyadong bukod sa social, aminado naman siyang social climber siya. Pero syempre baka mamaya, well, may mga nakwento sa akin yung mga nakasama ni Taning, ang lakas mo daw humipak ng smoke. Mabantot daw ang singaw ng katawan mo. Sabi pa nga ni Kukiruki, mismong galing sa bibig ni Kukiruki na isang ensaymada vlogger, pinagnanasaan mo daw siya, Taning, pareho kayong akla. Ang liit mo daw, tapos may attitude ka daw talaga. Ipinakilala sa iyo yung kaibigan ko. Sabi niya, gumanon ka lang daw. Thinking Pinoy, ito nga pala si Attorney Kinembot.
abogado ang pinakilala kay Taning. Sabi niya, Taning, walang breeding, no? Well, tumungtong na ng mga prestihiyosong eskwelahan sa Pilipinas, pero hindi pa rin cultured, hindi pa rin refined. Well, ang tanong ko sa iyo, Taning, kailangan mo pa bang tapusin ang pag-aaral mo? Well, baka kailangan mong tapusin, baka pag naupo si VP Sara, makaupo ka sa gobyerno. Ano ang iyong motibo kaya gusto mo magkapwesto sa gobyerno? Kung todo yapos ka rin noon kay Speaker Cayetano, akala mo mabibigyan ka ng pwesto sa DFA. Di ba nag-apply ka, nagsubmit ka ng resume mo? Oh, tapos ang liit naman ng sweldo sa iyo, hindi mo feel ang sweldo. Baka naman hindi ka lang makapandambong kung ano man ang motibo mo. Kakamkam ka ba ng bongga, Taning? Nagtatanong lang naman. Gusto mo bang kumamkam? Gusto mo magkapwesto eh. Kaya lang, 'di ba? Kahit na mga kamkamero at kamkamera ang dinidikitan mo ngayon, parang wala silang tiwala sa iyo eh. Is it because mas malala ang ugali mo sa kanila, or I don't know. Or mabantot ka lang talaga. 'Di ba? Well, at least magpasalamat ka kung nabudol ka ng kuting at ahas. Hayahay naman ang buhay mo ngayon, no? Pero syempre, that's their way of, 'di ba? That's their way of avoiding you na lang na wala kang masyadong magiging sama ng loob. Kasi kung itatakwil ka lang nila tapos nandito ka lang sa Pilipinas, baka grabe ang galit mo, baka ibulgar mo pa ang mga nalalaman mo, 'di ba? Actually, binubulgar mo ang mga nalalaman mo, Taning. Ayon kay Miss Sas, may sinasabi kang may nahawahan ng sakit dahil mahilig makipagjugjugan sa nag-o-orgy. Ang linyahan mo pa nga daw, sabi ni Sas, ano sabi mo? Wag mo tong ikakwento, Neng, kahit kanino, Ganun daw linyahan mo, di ba? Neng, wag mo tong ikakwento kahit kanino. Neng, ang tawag mo kay Sas, di ba? Neng, wag mo tong ikakwento, pero nahawahan ng sakit si Kineme. Hilig magjugjugan sila, no? Orgy sila. At kung ano-ano pa ang mga chinichika mo, hindi ka nga talaga dapat maging kadikit na mga, baka nakakarating na sa mag-asawa yung pagiging mahilig mong magchuchu. Pero ang bongga, no? Kahit tinapon ka, talagang mukhang hayahay ang buhay mo. Makadistansya lang sa'yo. Nakakaloka tong mga na to, no? Ang barkadahan nila, kakaiba talaga. Gusto nyo bang maging barkada sila? At nabudol ba talaga si Taning? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.